Tayo bang mga magulang ay may karapatan manghimasok sa buhay ng ating mga anak, especially sa kanilang love life? Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. So isang sulat na naman po ang aking nais na ibahagi sa inyo. Ganyan ang pinoproblema ngayon ni letter sender. Gusto niyang panghimasukan yung love life ng kanyang anak dahil alam niya na yung babae ay hindi karapat-dapat para sa kanyang anak. At tama ba yung kanyang instinct na hindi yun karapat-dapat para sa kanyang anak? So malalaman natin lahat yan sa kanyang sulat na pinadala at dito niya kinuwento kung ano ba talaga yung kanyang problema. Pasok! Ayos niya. Meron nang bubulot dito sa akin na isang Shih Tzu. Ito oh. Hi! Say hi to my vlog! Hi! Hello po! Good day po. Please hide my identity. Manghingi lang sana ako ng payo tungkol sa problema ko. Ito ay tungkol sa kasalukuyang girlfriend ng anak ko. Hindi ako boto sa girlfriend niya ngayon. Ako po ay isang nanay na lahat na lang yata ng mabuti ay ginawa at gagawin para magkaroon ng maayos na future ang anak ko. Hindi ako perpekto, pero buong buhay ko, pinagsikapan ko mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Nag-sideline ako para dumami ang income at makapag-aral sa maayos na paaralan ang aking anak. Nagtinda ako ng RTW, kakanin, Avon, kahit anong pwedeng pagkakitaan, pinasok ko. Makatapos lang siya sa magandang paaralan. Ngayon, unti-unti nang nagiging maayos ang buhay niya at nakapagtapos na at may magandang trabaho. Akala ko magtutuloy-tuloy na ang paganda ng buhay niya. Pero para akong binangungot kasi ang kapalit pala ng paghihirap ko ay isang babaeng sa palagay ko ay magiging hadlang sa anak ko para marating pa ang kanyang mga pangarap. Ordinaryong babae lang ang girlfriend niya. Hindi naman sa hinuhusgahan at minamaliit ko. Pero kita mo pa lang sa pananamit, kilos at pananalita, mahilig mag-TikTok at alam kong liberated. Ramdam ko na hindi siya nababagay sa aking anak. Hindi ko talaga alam kung bakit siya ang napili ng anak ko. Marami naman dyan na babae na mas maayos at disente. Nagwo-work siya as cashier sa isang kilalang drugstore. Oo, wala dapat akong pakialam sa love life nila. Pero bilang isang ina, nararamdaman ko na ang girlfriend niya ang magiging hadlang para makamit niya ang mga pangarap niya. Kaya feeling ko ay dapat akong makialam. Pagdating sa ugali, mabait naman ang babae, malambing at maasikaso sa anak ko. Siguro nga, yun ang plus factor niya. Pero hindi sapat ang mabait, malambing at maalaga lang, di ba? Dapat may kasamang direksyon sa buhay, di ba? At may pangarap din. Nakausap ko yung best friend ng anak ko. Nalaman ko na minsan na pala sila ang nagkaroon ng tampuhan ng girlfriend niya. Kasi hindi raw makapag-ambag si girlfriend sa mga out-of-town trips nila. Anak ko pa ang nagbayad ng lahat. Pati pamasahe, pagkain, pasalubong. Bawat okasyon din, anak ko lang din daw ang nagbibigay ng regalo. Yung babae ang dahilan lagi, breadwinner siya ng family. May 2 pang kapatid na pinag-aaral. May pambili ng makeup at mga damit online, pero di man na mabigyan ng kahit na simpleng regalo ang anak ko. At heto pang matindi. Atat na atat daw ang babae na mag-open ng joint savings account. Para saan? Feeling ko, yung anak ko lang ang maghuhulog sa ipon na yon kasi siya lang ang may maayos na trabaho. Ano ang maiambag ng babae? Sakto lang ang kita niya sa araw-araw. Minsan kulang pa. Ang itatanong ko lang sana kung mali ba itong nanghihimasok ako sa love life ng anak ko
na alam ko na mapapahamak siya balang araw. Ayokong pagsisihan ng anak ko ang magiging desisyon niya balang araw, kaya ngayon pa lang gusto ko nang mamulat siya sa katotohanan. Sayang ang panahon, marami pang makikilalang mas matalino at disenteng babae ang anak ko. Nasubukan ko ng kausapin ang anak ko, pero ang sagot niya sa akin, mahal niya raw at masaya siya. Dito ko napatunayan na totoo pala ang kasabihan na love is blind. Naniniwala ako na hindi lang love ang bumubuhay sa isang relasyon. Paano kung magkasakit siya? Paano kung mawalan siya ng trabaho? Puro love na lang ba? Hindi naman maibabayad ang love na yan. Ayoko pong maging kontrabida sa paningin ng lahat, pero ayoko ring manahimik habang unti-unting napupunta ang anak ko sa buhay na hindi ko pinangarap para sa kanya. Walang ina ang gugustuhing mapahamak ang kanilang anak. Mothers knows best. Ang mga anak na hindi marunong makinig sa magulang ay ang kadalasang napapahamak. Ano pa ang pwede kong gawin para matigil na ang kahibangan ng anak ko at maging maayos ang buhay niya? Marami pong salamat. All you can do is give advice and guidance, but the final decision is his. And you support the decision and guide him how to be a good father and husband in the future. Iwasan mo na ikaw ang maging rason para masira ang relasyon ng anak mo with his girlfriend. And it creates frictions between your relationship with him too. You just have to make sure that you are his safe place to fall back on when things go wrong. Focus on the positive things. Sabi mo, mabait, malambing at maasikaso. Regardless how she dresses and having a low-income job. If she brings peace in your son's life, is not that worth giving a chance? Naku, Mami, in love po talaga ang anak ninyo. Hindi po yan makikinig sa'yo habang pinipigilan, lalo lang niya ipagpipilitan. Kahit gaano kahirap, need mo natanggapin ang relasyon nila dahil darating din ang panahon na kusa na ang kapalaran ang magsasabi kung kaya ba nilang magsama habang buhay o hindi. Kaya peaceful ang buhay ni Eva at Adan noon kasi wala pang biyenan. Pero seryoso, lahat naman tayo gustong mapabuti ang ating mga anak. Pero the more na hinigpitan, pinakikialaman, mas gugustuhin nila na makawala at makalayo sa poder ninyo. Baka mas gustuhin niya pa na mag-asawa kung pakikialaman mo. Mas mabuti siguro na payuhan mo na lang na take it slowly. Mas kilalanin pa ang babae at mas maging wise sa mga desisyon, lalo na may involved na pera. Tiwala ka kamo sa kanya kasi matalino siya at alam mo na alam niya ang dapat niyang gawin. I-enjoy niya pero gagamitin pa din ang utak, hindi puro puso. Napagdaanan mo na kamo yun at alam mo na pwedeng kahinatnan. Ayaw mo kamo maging kontrabida pero ayaw mo din na manahimik at sabihin ang nararamdaman mo. And pray na kung hindi man makakabuti si girlfriend sa kanya, ilayo na lang siya ng tadhana. I feel you. As a mother, ako naman, gusto ko ring manghimasok pati sa love life ng mga anak ko. But I know all I could do is to guide them, teach them the right principles on choosing an ideal partner. Kung pinalaki natin ang ating mga anak na disente at conservative, hindi rin sila pipili ng liberated at hindi disente. Yun lang yun. About financial aspect, gusto ko rin kung professional na ang mga anak ko, syempre, dapat professional din ang piliin nila. At least, ka-level lang din naman nila. Lastly, yung spiritual aspect, I will expect that they will not choose a partner which do not share the same religious belief. Doon na talaga ako makikialam because it involves eternal consequences. The partner you choose might lead you closer or farther from God.
Respetuhin niyo po ang desisyon ng anak mo, lalo na kung sino ang mamahalin niya. As a parent, we can only give advice, guide, but let's keep our boundaries pagdating sa desisyon nila. Paano sila matututo kung di natin sila hayaan sa kanilang desisyon? Hayaan natin silang lumapit sa atin, saka tayo magbigay ng payo. Malaki na sila, hayaan na natin sila. Ang tanging magagawa natin as parent ay magdasal. Walang imposible sa Diyos. Kung hindi si girl ang para sa anak mo, ang Diyos ang magre-reveal niyan sa anak mo, hindi po tayo. Huwag po nating pangunahan ang anak natin. Lalo, huwag tayo manghusga kung ano ang katayuan sa buhay ng girlfriend niya. Bilog ang mundo. Maaaring nasa taas ngayon ang anak mo sa kalaunan, baka sa baba naman, hindi natin masasabi. Valid naman yan. Ang ina ay ina. Pero hayaan niyo po ang anak ninyo kasi una, lalaki naman siya. Pangalawa, nasa tamang edad na para maintindihan ang tama at mali. Sapat na siguro na payuhan mo bilang ina kung ano sa tingin mo ang makakabuti sa kanya. Kung makinig, okay, pero kung hindi, hayaan mong magkamali siya kung talagang mali ang pinasok niya. Kasi sa dulo, malalaman naman niya kung mali siya sa babaeng pinili niya. May matututuhan siya sa buhay at sa pakikipagrelasyon. Doon naman tayo natututo sa mga pagkakamali natin, nasa bandang hulihan. So huwag ka munang matakot na magkamali siya. Kung kapalaran niya ang babaeng yan, wala tayong magagawa doon. Kasi may limitasyon talaga ang magulang sa anak, lalo na kung nasa tamang edad na at magbubuo ng sarili niyang pamilya. Tulungan mo na lang yung babae na papaunlad ng sarili niya. Sabi mo naman, kahit paano, may katangian din naman siya na maganda. Good luck sa iyo, mami. Ang mahalaga, masaya ang anak mo. Okay na yun. Let him learn through his own experience. You are there to guide but not totally control his life. He has his own eyes, heart, and mind. Let him see and feel the mistakes if there is any. Young minds only perceive what makes them thrilled and delighted. Let them enjoy their youth and moments. If something great is meant for them, the universe will make way to show the path meant for them. Just chill. Don't make things complicated when problems is not yet there. May dalawa din akong anak na parehong graduate ngayon. Bilang magulang, responsibilidad natin na bigyan sila ng magandang buhay. Pero hindi natin sila pag-aari. Pwede natin silang gabayan, pero hindi pwedeng diktahan. Oo, may mga pangarap tayo para sa kanila. Pero mahirap na yung pangarap natin para sa sarili ay sila ang tutupad. Hayaan natin silang magdesisyon para sa kanilang sarili. Nasa tamang edad na sila. Sana po ay nakatulong. Nanay ako, kaya ramdam kita sa ibang aspeto ng buhay. Pero ang hirap niyong maging biyanan. Isa ka sa nagpapa-stress sa mundo. Porket mahirap lang ang girlfriend ng anak mo, ayaw mo na. Nag-uumpisa pa lang silang ilatag ang mga pakpak nila. Hayaan mo sila. Di yung isa ka sa mga nagpapabigat. Masama ba ang tumulong sa pamilya? Yun pa lang ang tignan mo. Ibig sabihin, maganda ang kalooban ng girlfriend ng anak mo. Handang magsakripisyo para sa pamilya. Bilang isang ina ay gagawin talaga ang lahat para sa kanyang mga anak. Walang ina na hindi nangarap ng magandang buhay para sa kanilang mga anak. Pero kailangan natin tanggapin na meron din silang pag-iisip, damdamin, pangarap at desisyon para sa kanilang sarili. Bilang isang ina, hindi natin hawak ang damdamin ng ating mga anak. Mahirap pero kailangan natin tanggapin ang realidad na ito. Hindi natin sila pwedeng diktahan sa lahat ng bagay sa buhay nila. Hindi na sila batang paslit na susunod sa lahat ng ating mga sasabihin, lalo na sa larangan ng pag-ibig. Dahil kapag kinontra sila, tayong mga ina ang lalabas na masama. Napakahirap sa isang ina, pero wala tayong magagawa
kundi tanggapin ito. Igalang at irespeto na lang ang mga desisyon nila sa buhay. Total naman, nagawa mo na sa kanya ang obligasyon mo bilang isang ina. Nabigyan mo siya ng maayos na edukasyon, nakapagtapos siya at ngayon ay may magandang trabaho. Ibigay mo na sa kanya ang desisyon kung ano man ang gustuhin niya. Basta payuhan mo na lang palagi at ipagdasal siya na walang mangyari sa kanyang masama. Siguro naman napalakin niyo siya ng maayos at may tiwala sa Diyos. God bless. So para sa akin, may karapatan talaga tayo. May karapatan tayo mag-advise lamang sa ating mga anak. Sila pa rin dapat ang masusunod kung ano ba talaga ang desisyon na kanilang gagawin or kung sino ang kanilang pakikisamahan. Dahil sila ang makikisama at hindi tayo. So wag tayo maging monster-in-law, diba? Mas masarap pa rin talaga nakasundo natin yung magiging asawa ng ating mga anak. Turingin natin silang parang ating mga anak. Kapag meron tayong hindi magandang nakita sa kanilang girlfriend or boyfriend, maaari natin itong sabihin sa ating mga anak para siyang mag-decide kung ano ba ang magandang gawin. So, dito na naman po nagtatapos ang ating isang episode ng Letter of the Day. Maraming salamat ulit sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aking YouTube channel. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, mag-like, at syempre, don't skip ads. God bless! Bye!